Alright, magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Nandito naman ang ating tagapagsalita sa social media sa ating kahanginan, mga kababayan. Ah, Batiin ko yung muna yung mga followers natin, mga kababayan, mga kapatid. Shout out sa ating mga nag-support sa ating channel, ha. Shout out sa nag-support sa ating channel. Tuloy-tuloy lang. Ah, ano na lang din, mga kababayan, kukumin din kayo, hingin ko sa inyong magagandang mga mabubuting mga puso, pa-like, pa-share o comment kayo, para malaman natin kung sino, nanood lang kayo sa ating YouTube, di natin malaman kung sino. Mag-comment kayo. Wala namang bayad yan. Pinutin lang niyo yung bell button. Walang bayad yan. Kung magko-comment kayo, walang bayad yan. Para sa ating nakapag-subscribe, mag-comment kayo. Hindi kayo, lang, titingnan lang ninyo. Paano yan, mga kababayan. So, ang ating mga, ay talagang ang kailangan natin dito mag-comment kayo, tapos para mabasa natin kung sino yung sa support sa atin, paano natin mabasa, ano lang yun, wala namang pangalan, walang nakalagay o support. Shout out sa inyong lahat, para sa ating mag-umpisa na tayo, mga kababayan. Ang pag-usapan natin ditong kay Bato o kay Duterte o sa mga pangyayari sa ating sa tungkol sa impeachment ni Inday Sara. So, yan. Samahanin niyo ako, mga kababayan, para ma-enjoy naman ako. Kayo lang ang makapag-enjoy sa akin, mga followers, viewers. Okay. Nalaalaban natin, mga kababayan, ang pangyayari ni Bato nakaraan, di ba? Nga tayo po, nag-monitor tayo talaga. Nabigla sila, mga kababayan. Nabigla sila, mga kababayan, dahil si Bato dumating. Para lang buboto siya sa pag sa kanila sa bilang isang Senado. Diyan sa Senado, buboto si De La Rosa. Ang problema kasi may warrant galing daw sa ICC. So, mga kababayan, hindi tayo maniwala yung mga warrant na yan sa mga ICC. Wala silang jurisdiction dito sa ating bansa nga sila magpadala ng tawag nitong summon na para kay Bato, na papanagutin si Bato doon sa ICC. So, isang kabaliktaran yan, mga kababayan, no? Isang kabaliktaran. Plano naman nila yan nga kidnapin nila si Bato. Kagaya ba ni Duterte, kikidnapin nila. Sabi nila, may warrant. Ngayon, kay may warrant, ay pinipilit kahit di gustong sumasama si Duterte. Wala naman siyang atraso doon sa ICC, sa Netherlands. Kung tutusin, mga kababayan, ang yung atraso o ang maglilitis niya ay ang ating bansa.
ang ating tinatawag ng soberanya o ang ating mga magigiting mga abogado, mga magigiting gumagawa na ang batas. So parang mapadala doon, minadali nila yun at tuloy talaga, no? Kasi ang mga pangarap ni yung mga kaliwang kakamping Marcos ay tinatawag ng sinungaling. Mga kababayan, pasensyahan muna tayo ha, biga mahaba-haba itong mga usapin natin. Samahan lang ninyo ako para sa ating maintindihan natin sa ating mga kasama, mga kababayan nating Pilipino nga hindi pa nila masyadong nalalaman ang batas sa ating bansa. Yun, balik tayo kay Bato. Pinapakitaan si Bato ng warrant galing sa ICC. Sino ba ang naghawak ng warrant? Aba, ang naghawak ng warrant, mga kababayan, si Trililing. Ngayon, bumiglas si De La Rosa kasi hawakan na siya sa mga NBI. Ngayon, hindi nahawakan, tumakbo si De La Rosa sa pakyat na sa Senado kasi siyempre magbutuhan na. Siya na ang inaantay. Pagdating doon, nagkagulo. Nakita sa CCTV doon sa hallway nga si De La Rosa ay hinahabol ng mga NBI. Kasi alam naman natin bakit hinahabol. Yun pala ay kidnapin siya doon. Si De La Rosa dalhin naman doon sa Netherlands. Kagaya sa pangyayari kay Duterte. Ngayon ay napalpak sila. Kasi nakapasok na si Duterte, si Bato doon sa Senado. Nakabuto na nga di ba? Sa pagpumuglas niya, nakapasok na siya doon sa pagkuhan, tapos nakabuto, pinakita niyang mga sugat niya dito sa kamay. So, yun, may ebidensya. Ngayon nagkagulo-gulo na. Nanghingi ang ating magigiting De La Rosa nga senador nga sa mga kabaro niya o sa ating mga tulong sa ating mga mamayang Pilipino nga hindi makaturunganon ang ginagawang huli ni De La Rosa sa kanya. Ngayon, mga kababayan, nagkagulo sa loob ay isang NBI agent nahuli. Nahuli. Ngayon, sa pagkahuli, so wala na sana yun, bumalik. Yun, doon siya na talagang nahuhuli, no? Dalit sabi, doon siya nahuli kasi naiwan yung pakbag niya doon sa napwistuhan niya. Ngayon, doon nahuli. Doon sila unsihan ang mga Marcos. Ang mga palpak ang mga plano nila, no? Nangapalpak, mga kababayan, na wala sa plano na kahiwalay-hiwalay. So hanggat nagkagulo na. So mga kababayan, isang tanong, isang sagot lang po. Di pa ito no? Di ba, mga kababayan, ang tao pagkasuhang ka kidnapping, di ba? Kidnapping.
illegal kidnapping, mga kababayan. So, bilang ikaw ay isang mambabatas sa gobyerno, hindi kailang kidnapping. At tinatawag ito ng paglilitis doon sa ibang bansa. Wala naman sila'y madalit sabi, wala silang mga kwan sa ICC dito sa bansa sa ating Pilipinas. Wala silang koordinasyon. So, madalit sabi, illegal. Yun, mga kababayan, ang ating pagbasihan. Kayo, mga kababayan, kasi malapit na naman may mangyayari naman ito. Di malamang sa lamang nga may kasunod pa. Papayag ba kayo nga kayo pilitin o kikidnapin pagkatapos gumagana ang ating soberanya, gumagana ang ating mga tinagurian ng mga gumagawa ng batas o balaod? Bakit hindi sila nag-coordinate sa ating bansa? Ditso na lang silang huhulihin. Alam nyo, mga kababayan, isang pangbabastos sa ating bansa. Mga kababayan, hindi makaturunganon ang mga ginagawa ng mga Marcos o panggigipit o ang ating soberanya ay surrender sa ibang lahi. Ngani sabi ni Tatay Duterte, hindi siya maniwala nga mayroon nga tawag nitong kuwan sa ibang bansa. Kasi ang iyang binabasihan, wala na nga sila sa, di na tayo kasali sa mga ng Interpol ba o ICC. Lumabas na ang ating sa ICC. So, isa rin na paglinlang sa ating mamayang Pilipino nga urada-urada, wala namang coordinate sa ating mga katastasang gumagawa ng batas. Sa ating saligang batas, wala silang koordinasyon. Kung hindi, diretsuhin ka na lang, dadakpin, tapos ikarga ka sa aeroplano. Alam niyo, mga kababayan, itong ginagawa ni Bongbong Marcos, isang kidnapping, mga kababayan. Dapat ito, mga kababayan, nga hindi ito makalabas sa ibang bansa nga si Marcos. Ito lang mga sasabihin ko sa ating mga kababayan o sa ating mga magigiting mga abogado, na sana kung mawala na siya sa pwesto, agad-agad yan huhulihin sa ating bansa. Dito natin kasuhan si Marcos kung ano ang mga atraso niya dito sa ating batas, o yung mga atraso niya sa ating butihing Duterte
sinurinder niya ang ating ah, Duterte. Di ba isang panggigipit, isang pagmanipula, isang hindi makatarunganon nga paggamit ng institusyon. Dapat kung sila ay gumagamit ng institusyon o dapat hindi nila dalhin doon sa Netherlands kung talagang kinikilala nila ang ating batas dito. Ito si Marcos, mga kababayan. Grabe. No? Naalala ninyo, mga kababayan, yung may kaso si Araneta doon sa ibang bansa nga nangidnap og bata. Naalala ninyo yan? Ganon din ang ginagawa niya sa ating mga ama nga si Roa Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ganon din ang ginagawa. Kaya nga, kapag wala na ito sa posisyon, hindi palabasin ng ibang bansa. Ito ang masasabi ko, mga kababayan. Yung panggigipit nila sa QGC, dapat hindi makalabas sila sa ibang bansa, kundi dito lang. Dahil maraming mga kasalanan nila. Hindi pa nga sapat kung ibayad ang ilang buhay o ibuhis nila ang buhay, hindi pa sapat sa pangyayari sa ating bansa nga inaabuso nila ang ating gobyerno. Although sila gobyerno, pero gobyerno silang nandyan sa kabaluktutan. Gobyerno silang tiwalag sa gobyerno. So, mga kababayan, sana ito tayo po ay hindi tayo pumayag kung sa anong mangyayari. Mga kababayan, si De La Rosa, kay kung nahuli, naisip-isip ko lang, ako rin isang Pilipino. Kahit sino nasasaktan, ikaw ba'y hulihin, isurrender ka sa ibang lahi? Di ba masakit? Di mas mabuti ubusan ng lahi? Matapang man si Marcos. Inaabuso niya ang ating batas. Pero isa siyang presidente. Hindi niya kinakilala ang ating batas. Ang kinikilala niya ang batas ng ICC. Di ba? Isang pagyurak sa ating soberanya. Isang pagyurak sa ating soberanya, isang pagbabanta sa ating seguridad sa ating bansa. Ito, mga kababayan, ay ating ano tayo dito, pag timbang-timbangin natin. Para sa aking opinion, mga kababayan, kung nahuli si Bato, kawawa ang ating soberanya. Sasabihin naman na hindi mugana ang ating batas. Di ba nakakahiya sa ibang lahi nga naghusga? Dapat dito tayo husgahan sa ating lahi. Wala man tayong kasalanan.
sa ibang lahi. Kung may kasalanan, dapat dito tayo litisin, di ba, mga kababayan? Isang lapastangan ang ating bansa. Mga kababayan, minsan naiisip ko, mga kababayan, kung ganun naman, madaliin lang nila paghuli para kang nakahuli ng kung ano ba, no? E di, pag may humuhuli, birahan agad. Ubusan ng lahi. Yun naman ang pumatay Pilipino, ang pumatay rin Pilipino, di nagunay-unay na, kung sino ang matirang matibay. Ito, mga kababayan, sana magigising na tayo. Sa ating mga mamayang Pilipino nga naghihirap na gutuman, isigaw natin nga si Duterte ang ating panalo. Sara Duterte. Kasi sobra ng pag-abuso ni Marcos. Ito pang mga alipuris ni Marcos. Grabe, mga kababayan. Naalala ba natin, mga kababayan, naalala ba natin, mga kababayan, ng flood control? Ngayon, ang pinag-usapan, flood control, napunta sa West Philippine Sea. Wala naman tayong kinalalaman doon sa West Philippine Sea, sa nautical miles. Ngayon, nawala nang usapin sa flood control. Napunta naman tayo sa malita-malitang pera. Nakaw nila. Ngayon, gusto nilang matigil ang usapin. Ayun, natigil, nawala, natahimik. So, saan ba tayo mapunta? So, mga kababayan natin, dapat tutukan natin to sa Senado. Nga sana makabalik sila o mabalik ang usapin sa flood control, mabalik ang usapin ng malita-malitang perang nakaw nila para sila may mananagot. Kasi kung di mabalik yan, si Dante Marcolita sa niya ay mahihirapan. So, kaya nga nagkagulo doon kasi ang isang boto lang ang inaantay sa ating mga kasamang senador. Para makaboto, di ba? Pero ang yung kanay piki pala, gawa lang pala doon sa rekto. Yung sinasabi nilang may galing sa ICC, gawa lang sa rekto o taplighter lang, naka-computer lang, no? Kasi kung may galing sa ICC, doon mapunta yan sa ating Senado o sa Ombudsman, kung anong branch, doon yan magki-coordinate ang ICC. Mayroon bang ICC nga galing sa kanila, diretsuhin ka lang pag huli, wala kang masasabi, kundi magugulat kayo
magugulat tayo sa mga ginagawa nila. Walang coordination. So, ito si Bongbong ang isang traidor sa ating bansa. Siya ang utak sa pagpakidnap Duterte. Pinipilit, pinipersa para lang madala sa daig. Isang katarantaduhan yan si Marcos, mga kababayan. Isang katarantaduhan yan. Mismo niya ama pinalibing ni Duterte. Anong gigante niya? Kung naalaala ninyo mga kababayan, pagkawala talagang saysay ang ating bansa. Walang saysay. Bakit? Sa sobrang bait ang ating mahal nga Pangulong Duterte. Ang ganti. Pinakidnap. Kawawa. Mabuti hindi na sunod si Bato. Meron pa mga kababayan. Ito ang ating subaybayan mga kababayan. Si Bongo, isa rin yun na dadalhin doon sa ICC, kikidnapin naman yan. Yan ang tandaan natin mga kababayan. Ha? Ulitin ko, tandaan natin si Senador Bongo, kikidnapin naman yan. Dalhin yan sa ICC. So, itong ating vlog mga kababayan, hingiin ko sa mga magagaan ninyong kalooban na itong video natin, mag-comment kayo. Pindutin niyo yung bell button, wala namang bayad dyan. Suportahan ito ng channel natin mga kababayan. Suportahan ninyo. Yun lang ang hingi ko sa inyo. Masaya na ako. So, ulitin ko, ang kasunod na hulihin, Senador Bongo. So, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat. Mabuhay Pilipinas.